Ang kwento natin sa video na ito ay tungkol sa tinuturing ng karamihan na isang halimaw na niligtas ng isang grupo ng mga tao. Ito ay dahil sa kakayahan umano nitong tunawin ang kahit anong nahahawakan nito o nadidikitan ng balat nito. Isang gabi ay nagsagawa ng operasyon ng British Army sa pamumuno ni Rempart para hulihin ang halimaw na ito. Mabilis silang nakapasok ng bahay nito at nang mapunta sila sa silid na kinaroroonan ng halimaw ay nagulat sila na isang dalagang babae pala ito. Nagngangalan itong Cardia at nilapitan kaagad ito ng isang kawal sa pag-aakalang hindi ito mapanganib. Ngunit nang hawakan nito si Cardia ay mabilis na nasunog ang kamay nito. Kaagad nilang dinakip si Cardia para dalhin sa London at ikulong. Hindi alam nila Rempart na inaabangan na pala sila nila Arsene at Impey para iligtas si Cardia. Pagkadaan nila sa kinaroroonan nila Arsene ay nagpakita dito si Arsene dahilan para mapahinto sila. Matapos magpakilala ni Arsene sa mga ito at sabihin ang pakay nitong kunin si Cardia ay kaagad siyang pinaputukan. Gamit ang daladala niyang remote ay inactivate niya ang mga smokescreen na nilagay nila ni Impey sa lugar. Nang makatulog ang isang kawal na kasama ni Rempart ay dito lang niya napagtanto na hindi lang ito ordinaryong smokescreen. Matapos ang ilang segundo ay nagpasya na si Arsene na puntahan si Cardia para iligtas ito. Mabilis naman niyang napapayag si Cardia na sumama sa kanya at ilang sandali lang ay nakatulog na din ito. Pagkagising ni Cardia ay nasa sasakyan na siya kasama sila Arsene at Impey. Nang mapadaan sila sa syudad ng London ay napansin ni Arsene na pinagmamasdan ito ni Cardia kaya sinabi niya dito kung anong lugar ito at gaano ito kaimportante sapagkat dito din naninirahan ang reyna nilang si Victoria. Matapos ang ilang oras na biyahe ay nakarating na sila sa mansyon na tinitirahan nila Arsene at Impey. Nakilala din ni Cardia dito si Frankenstein o mas kilala sa tawag na Fran. Nang mabanggit ni Arsene ang pangalan ng ama ni Cardia na si Isaac ay nagulat si Cardia na kilala pala nila Arsene ang kanyang ama. Dito na sinabi ni Arsene na karamihan ng tao sa England ay kilala ang kanyang ama. Dahil isa itong henyo at siyang lumikha ng perpetual motion machine na Horologium. Kilala din ang Horologium sa tawag na eternally beating heart na siyang nilagay ni Isaac kay Cardia. May kutob sila na ito din ang dahilan kaya gustong makuha ng British Army si Cardia. Ngunit walang ideya dito si Cardia at bakit nilagay ito sa katawan niya ng kanyang ama. Nang ihatid ni Arsene si Cardia sa silid nito ay nabanggit nito kay Cardia na posibleng nasa likod ng British Army na dumakip sa kanya ang organisasyon na Twilight. Gagamitin ng mga ito ang Horologium para guluhin ang buong London na siyang plano din ni Isaac. Dagdag pa ni Arsene na ito ang dahilan kaya kinuha nila si Cardia para pigilan ang binabalak ng mga ito. Ilang sandali lang matapos makaalis ni Arsene ay may pumasok naman na aso na sisisi sa silid ni Cardia. Napansin ni Cardia ang isang paa ng aso at pinasunod siya nito. Di nagtagal ay nalaman naman nila Arsene na nawawala na si Cardia sa silid nito. Habang sinusundan ni Cardia ang aso ay nakarating siya sa kagubatan. Nang maabutan niya ang aso ay dumating naman dito ang mga mababangis na hayop na kaagad umatake sa kanya. Nang matunton na ni Arsene si Cardia ay napansin kaagad nito ang katawan ng hayop na nasunog dahil sa pag-atake nito kay Cardia. Habang nagiging emosyonal si Cardia sa kanyang nagawa at ng kanyang kapangyarihan ay naaalala naman ni Arsene ang dati niyang sarili kay Cardia. Binigyan nito ng payo si Cardia at bumalik na din sila sa mansyon. Kinabukasan habang nag-aagahan sila ay dumating na din dito ang isa nilang miyembro na si Saint na isang noble at siyang may-ari ng mansyon. Dahil matagumpay ang first phase ng kanilang plano na mapigilan ang Twilight na makuha si Cardia ay napag-usapan naman nila ang susunod nilang gagawin. Para kay Arsene ay mas mabuting mangalap muna sila ng marami pang impormasyon tungkol sa Twilight. Nagkausap naman ang pinuno ng Twilight na si Finney at ng Reyna tungkol sa palpak na operasyon nila Rempart para makuha si Cardia. Ang Twilight pala ang tumitrabaho minsan para sa Reyna kung may gusto itong ipagawa na hindi dapat malaman ng mga tao kaya tinutulungan din ito si Finney para makuha si Cardia. Bago umalis dito ni Finney ay sinabihan niya ang Reyna na kalimutan na ang misyon dahil kasalukuyan na din namang gumagalaw ang kanyang mga tauhan para mabawi si Cardia. Sinuri naman ni Fran ang Horologium at tinanong siya ni Arsene kung kaya ba itong matanggal. Hindi naman ito inirerekomenda ni Fran at dito na din niya sinabi na hindi niya marinig ang tibok ng puso ni Cardia. Posible umanong tinanggal na ang puso ni Cardia at ang eternally beating heart na lang ang nagsisilbing puso nito. Para hindi naman masyadong mag-isip si Cardia tungkol dito ay naisipan ni Arsene na ipasyal ito sa syudad. Nang makapasok sila sa syudad ay naunang bumaba sila Fran at Impey dahil meron pa umano silang kukunin. Dinala naman ni Arsene si Cardia kung saan may magandang tambayan para makapag-relax si Cardia. Ilang sandali lang ay nakaramdam si Arsene na parang may nakamatsyag sa kanila. Dahil dito ay minabuti niya na umalis sila kaagad at nang mapadaan sila sa kasino ay may isang lalaki ang sumunod sa kanila. Nakita naman nila Impey at Fran sila Arsene na tumatakbo papasok sa isang eskinita. At dito na sila inatake ng mga miyembro ng Twilight. Pagkasugod ng mga ito ay hinagisan ito ni Arsene ng mga baraha at mabilis silang tumakas. Habang papalayo sila sa mga kalaban ay sinalubong naman sila ng isang lalaki na si Van at kaagad silang tinutukan ng baril. Pagkadating ng mga Twilight ay pinunterya muna ito ni Van at nang maubos na niya ito ay sinabihan niya si Arsene na isuko sa kanya ang halimaw.
Dahil alam nito na sila Arson ang umagaw nito sa Twilight. Humarap si Cardia kay Van at sinabi nito na siya ang tinutukoy nitong halimaw na hindi inaasahan ni Van na isa pala itong babae. Biglang dumating dito si Fran at naghagis ito ng smokescreen dahilan para makatakas sila kay Van. Pagkalabas nila ng eskinita ay dumating naman dito si Impy dala ang kanilang sasakyan at kagad silang sumakay dito. Ilang minuto lang ang makalipas ay nagulat sila nang makita si Van sa unahan sakay ng isang kabayo. Binaril nito ang windshield ng sasakyan kaya nawalan ng kontrol si Impy at tumilapon silang lahat. Kagad na tinutukan ni Van sila Arson at nakilala naman ni Fran si Van na dati umanong miyembro ng Twilight at kilala sa tawag na human weapon. Nagulat naman si Van nang sabihin ni Cardia na anak siya ni Isaac. Katapos ay naisip kagad nito na isang magandang pain si Cardia. Balak niyang gamitin si Cardia kay Finney para makapaghiganti siya dito. Matapos itong marinig ni Fran ay nakipagnegosasyon siya kay Van. Gusto niyang makipagtulungan kay Van para matalo ang Twilight dahil pareho lang din naman ang kanilang layunin. Sinang-ayunan din ito ni Arson ngunit tinanggihan ito ni Van. Nang kukunin na nito si Cardia ay pinigilan ni Arson si Cardia. Dahil dito ay napilitan si Van na paputukan si Arson ngunit nagulat silang lahat na kamay ni Van ang napuruhan nito. Dito na sinabi ni Arson ang kanyang mga ginawa sa baril ni Van. Gamit ang bola na kinuha niya sa kasino ay nagawa niya itong mailagay sa baril ni Van habang nakikipagnegosasyon sa kanya si Fran. Muling inalok ni Fran si Van na makipagtulungan sa kanila at dahil sinigurado ni Fran na mapapalabas nila balang araw si Fennis ay pumayag na din dito si Van. Kilala din pala nito si Fran dahil sa dating posisyon ni Fran bilang Head Royal Alchemist. Isang gabi habang nangangalap si Van ng impormasyon sa pinagtataguan ni Fennis ay nakita nito na tumatakes ang kilalang Phantom Thief. Kinabukasan pagkadating niya sa mansyon ay napag-usapan nila ang napapabalitang magnanakaw na nakita din ni Van nung isang gabi. Ayon kay Saint ay tanging mga vampire family treasures ang lahat na ninakaw nito at alam din ni Saint na pamilyar dito si Van. Pagkadating ni Arson ay sinabi nito ang naisip niyang plano at ang balitang nakalap niya. Nalaman niyang sasakay ng train si Finney papuntang London makalipas ang 2 linggo at ang plano niya ay atikihin ang train at dukutan si Finney. Sumang-ayon silang lahat sa plano ni Arson at balak sana nilang iwan sa mansyon si Cardia dahil ito ang pakay ng Twilight. Ngunit gusto naman ni Van na isama si Cardia dahil magagamit din umano nila ang kakayahan nito. Wala na din silang nagawa kundi sundin ang gusto ni Van kaya naisip ni Arson na sanayin si Cardia para matutunan din ito na protektahan ang kanyang sarili. Simula sa araw na yun ay araw-araw nilang sinanay si Cardia sa mga dapat matutunan nito. Isang araw ay naisip ni Arson na subukan si Cardia sa mga natutunan nito. Dito na napasok ang Phantom Thief na huhulihan nila kasama si Cardia. Dahil may patong na ang ulo nito ay kakailanganin din nila ang pabuya na makukuha nila dito para sa kanilang pondo. May nakalap na balita na din si Arson na sa gaganapin na auction ang susunod na target ng Phantom Thief. Pagsapit ng gabi ng auction at nang ipakita na ang kwentas na sinuot ng hari ng mga vampira na Nosferatu Saber ay dito na din nagpakita ang Phantom Thief. Mabilis nitong nakuha ang kwentas at nagulat sila na isang bata pala ito. Nagpakilala itong isang vampira at head ng Nosferatu family. Balak nitong maghiganti sa mga tao kaya nagpanik ang mga tao dito. Ito ay dahil sa isinagawang operasyon ng gobyerno na lipulin ang mga vampira 2 taon na ang nakakaraan. Isa-isa nang nagpakita dito ang mga gustong dumakip din sa Phantom Thief. Mabilis nitong natalo ang iba dito kaya pinaulanan siya ng bala ng iba hanggang sa madaplisan siya sa binti. Dito na nakialam si Van at magkakilala pala sila ng Phantom Thief na kilala ni Van sa pangalang Dracula. Nang nilapitan na nila Arson si Van ay sinabi ni Dracula na magkita umano sila sa lugar kung saan niligpit ni Van ang ama niya at katapos ay umalis na ito dito. Habang papunta si Van sa lugar na sinabi ni Dracula ay napag-usapan naman nila Arson ang naging papel ni Van sa pagpaslang nito sa hari ng mga vampira na siyang ama ni Dracula. Dahil ayaw ni Arson na may masawi sa dalawa ay nagpasya ito na sundan nila ang mga ito. Muli namang naalala ni Van ang araw nang nasa poder pa siya ng mga vampira. Kahit tutol siya sa utos ni Finney na iligpit ang mga vampira ay wala siyang nagawa dahil hawak nito ang kanyang pamilya. Naghihintay naman si Dracula sa dati nilang bahay at ilang sandali lang ay dumating na dito si Van. Kagad silang naglaban at pagkadating nila Arson ay naabutan nilang nabubugbog na ni Van si Dracula. Nakita ni Van sa mga mukha ni Dracula ang kanyang sarili nung malaman niyang niligpit ng Twilight ang kanyang pamilya. Sinabihan niya ito na isusuko niya ang kanyang buhay ngunit hindi pa ngayon dahil may mga dapat pa siyang gawin. Kung matapos na ito ay pwede na umano siyang iligpit nito. Pagkatalikod ni Van ay nilapitan naman ni Cardia si Dracula at iminungkahi sa iba kung pwede nilang isama si Dracula sa mansyon. Isang araw ay pinaunlakan naman ng isang detective na si Herlock ang imbitasyon sa kanya ng Reyna para sa isang misyon. Ito ay maging escort din ni Finney para sa nalalapit na biyahe nito. Ngunit alam na pala ni Herlock na ang totoo niyang misyon ay obserbahan si Finney. Sumapit na ang araw ng kanilang operasyon para dukutan si Finney at bago sila lumakad ay pinag-usapan nila muli ang kanilang mga gagawin. May ibinigay naman si Fran kay Cardia na una na may kapareho ng tela na ginamit sa damit na suot-suot nito.
pati ang espesyal na damit na susuotin nito sa kanilang misyon. Pagkadating nila sa estasyon ay naghiwa-hiwalay na sila. Magkasama sila Arson at Cardia at sila Van at Fran naman ang nagsama. Nakumpirma nila Arson at Cardia ang pagsakay ni Finney ng train. Kaya pagkaalis ng train ay kaagad na inatake nila Van ang nagkokontrol dito. Nakaabang naman sila Impy para sa paglilipat ng dadaanan ng bahagi ng train na ihihiwalay nila Arson kung saan nakasakay si Finney. Nag-umpisa ng kumilos sila Arson at inatake ang bagon kung nasaan ang British Army na escort ni Finney. Nilabanan naman ni Van ang iba pang escort sa isang bagon. Nang makalampas sila Arson sa mga kalaban ay inatasan nito si Cardia na siyang magkabit ng pampasabog sa coupler. Naisip ni Arson na kung sakali mang hindi tuluyan na masira ang coupler ay magagamit ni Cardia ang abilidad nito para tunawin ang coupler. Napansin naman nila na may isang tao sa bagon at ito ay si Herlock na inaabangan pala si Arson. Dahil isang detective si Herlock ay kilalang kilala nito si Arson dahil sa mga pagnanakaw na ginawa nito. Naghagis si Arson ng sleeping gas at nang aalis na sana sila ni Cardia ay bigla siyang inatake ni Herlock na hindi pala tinablan. Dahil malapit na sila sa kinaroroonan nila Impy ay pinauna na ni Arson si Cardia. Pagkaakyat ni Cardia ay nasa taas naman ang mga miyembro ng Twilight. Matapos niyang magawang ihulog ang isa dito ay may umatake naman sa isa na kagagawan ni Van. Pagkadating ng ibang miyembro ng Twilight ay kaagad na pinadiretso ni Van si Cardia para mailagay na nito ang pampasabog. Matagumpay itong nagawa ni Cardia kaya nang makita ni Impy ang signal ay nagawa niyang mahiwalay ang kalahati ng train. Dahil dito ay nagpasya na din si Arson na takasan na si Herlock. Biglang nakatanggap si Impy ng tawag mula kay Saint at ipinaalam nito sa kanya na palpak ang kanilang operasyon. Pagkapasok nila Van at Cardia sa bagon na kinaroroonan ni Finney ay nagulat sila na inaabangan pala sila nito kasama ang alalay nitong si Alistair. Ilang sandali lang ay sumabog na ang tulay na dadaanan sana ng train at kagagawan din ito ng Twilight. Biglang may dumating dito na airship at nalaman nila Van na sinadya pala ni Finney na mailabas ang impormasyon na sasakay siya sa train na ito sa araw na ito. Dahil dito ay parang sila Van at Cardia ang nagmistulang nahulog sa kanilang bitag. Nagulat naman sila nang sabihin din ni Finney na magkapatid sila ni Cardia dahil iisa lang ang kanilang ama. Dagdag pa nito na silang dalawa umano ang magtutupad sa mga pangarap ng kanilang ama. Inutusan nito si Alistair na dalhin sa kanya si Cardia ngunit biglang dumating dito sila Arson para iligtas sila Cardia. Matagumpay na nakaalis dito si Cardia at gayon din si Van. Habang sila Finney naman ay iniligtas ng airship bago pa mahulog ang train sa tulay. Inatake ng airship ang sinasakyan nila Impy at buti na lang ay nandito sila Fran para tulungan sila. Kinabukasan ay kagad silang nabalita sa mga dyaryo dahil sa ginawa nila sa train. Naging interesado naman ang Reyna kay Cardia at gusto nitong makita ang mukha ni Finney sakaling mapasa kamay niya na si Cardia. Habang naglalakad-lakad sa syudad si Saint ay narinig nito ang premyo sa isasagawang Black Gathering. Pagkatambay niya ng tulay ay nilapitan siya dito ng isang babae na si Guinevere. May mensahe itong dala mula sa taong kilala niya na nagsasabing nakahanda umano itong tumulong sa kanya kahit anong oras. Ngunit ayon kay Saint ay hindi niya na umano ito kailangan. Kinagabihan ay nakita ni Cardia si Fran na lumabas ng mansyon. Pumunta ito sa syudad ngunit nakita ito kaagad ng mga kawal kaya hinabol siya ng mga ito. Nang makapagtago siya ay hinagisan niya ng sleeping gas ang mga ito. Pagkalapit niya ay nagulat siya na isa lang ang nakatulog at nasa likuran niya na pala ang isa dito. Buti na lang ay dumating dito si Cardia na nagawa itong mapatulog. Nalaman ni Cardia na may balak si Fran na magpanggap bilang kawal para makapasok ito sa palasyo. Gusto nitong makipagnegosasyon sa Reyna para subukan na maipatanggal ang estado nila bilang mga wanted. Nang marinig nila ang sipol mula sa mga kawal ay mabilis silang nagtago sa isang gusali. Naabutan sila dito ng sikat ng araw at dumating dito sila Rampart para hulihin sila. Dumating din dito ang Twilight kaya napilitan na silang lumabas ng gusali. Habang pinipigilan ni Fran ang mga ito ay nagawa ng isa dito na madakip si Cardia. Ngunit may umatake dito at ito pala ay si Rampart na naatasan ng Reyna na dalhin si Cardia sa palasyo. Napilitan si Rampart na kalabanin ng Twilight kaya nagkaroon ng pagkakataon sila Fran at Cardia na makatakbo. Ngunit naharangan naman sila ng mga kawal na kasama ni Rampart. Ilang sandali lang ay may biglang umatake sa mga ito at ito pala ay si Arson at kasama din ito si Van. Pagkadating ng ibang kawal ay kaagad silang umalis at nang makarating sila sa loob ng eskinita ay pinoonan nila Van at Arson sila Fran at Cardia papunta kay Impy. Nang makasakay na sila ay dumating naman dito si Rampart at sinubukan nitong abutin ang ornithopter ngunit bigo ito. Nang makita ni Arson na nakaalis na ang ornithopter ay nagpasya na din silang umalis. Nakiusap naman si Fran kay Impy na dalhin siya sa palasyo. Nakasalubong nila ang airship ng Twilight na kaagad silang inatake. Nagawa nilang makalampas dito ngunit nagawa pa din silang matamaan nito. Bumagsak sila sa tapat ng palasyo kaya pagkalabas nila ng ornithopter ay pinalibutan kaagad sila ng mga kawal. Dito na binalaan ni Fran ang mga kawal na papasabugin niya ang mga tinanim niya dito. Naalala naman ni Impy na ang hawak-hawak ni Fran ang siyang pinaglaruan ni Sisi nung isang araw. Nilapitan ni Fran ang Reyna at inumpisahan ng makipagnegosasyon dito.
Ngunit hindi natitinag sa kanya ang Reyna at alam din nito na nagsisinungaling lang si Fran. Dito na nilabas ni Fran ang liquid explosive na sigurado o manong kikitil sa kanilang dalawa sakaling mabasag ito sa harapan nila. Dagdag pa niya na gumawa na din siya ng hakbang para masigurado na kakalat sa ibang bansa ang impormasyon na kailangan ng Reyna tungkol sa Zecterium kung masawi siya. Alam niya na ito ang kinakatakutan ng Reyna at muli niyang naalala ang araw ng ipagamit ito ng Reyna para mapuksa ang mga vampira. Wala nang nagawa ang Reyna kundi sundin na lang ang gusto ni Fran at kaagad itong inanunsyo sa publiko. Pagka-uwi nila ay dito na sinabi ni Fran sa iba na dati siyang kabilang sa isang proyekto para lumikha ng Philosopher's Stone. Ngunit imbis na Philosopher's Stone ay nakalikha siya ng mas nakakakilabot na bagay na tinatawag na Zecterium. Isang laso na kumitil ng maraming vampira 2 taon na ang nakakaraan. Katapos ay ipinagpatuloy ito ni Isaac at dito na dinalikha ni Isaac ang Horologium. Dahil hindi niya nakayanin na ginagawang sandata ang kanyang nalikha ay nagpasya siyang umalis sa palasyo. Pagka-uwi ni Saint ay tinanong nito si Impy kung kaya ba nitong mag-ayos ng airship. Ito ay balak niya na pasalihin ito sa Black Gathering na isang airship race. Dahil ayon sa bali-balita na ang top prize dito ay ang posthumous writings ni Isaac at kasama din ang impormasyon sa kinaroroonan ng laboratorio nito. Nagpasya silang lahat na salihan ito at dahil wala silang airship ay sinabi ni Arson na siya na umano ang bahala dito. Mabilis itong nakahanap ng airship at kaagad na inayos ni Impy ang makina nito. Sumapit na ang araw ng karera ngunit wala pa din dito si Impy. Nanginginig na sa galit si Arson nang biglang dumating dito ang isang airship sakay si Impy. Pagkababa ni Impy ay nilapitan naman siya ng isang scientist na nagpakilalang Nemo dahil namamangha ito sa airship ni Impy. Kilala pala ito ni Fran at ayon sa kanya na nung nagtatrabaho pa siya sa palasyo ay tinuturing siya nito na karibal. Kasali din ito sa karera at ipinakita nito kay Impy ang airship na nilikha nito. Ilang sandali lang ay magsisimula na ang karera kaya naghanda na ang lahat. Pagkaumpisa ng karera ay nanguna kagad sila Impy dito. Ngunit bigla naman silang binangga at pinaputukan ng isa ding airship. Binilisan nila ang takbo ng kanilang airship dahilan para unti-unti nang matanggal ang pintura na nilagay ni Arson dito. Dahil dito ay nakita na ang logo ng totoong may-ari ng airship. At ayon din sa may-ari ay gagantimpalaan ng 20 milyon ang sinumang makakapagpabagsak nito. Nasilaw kaagad sa pera ang mga kalahok at pinunterya na ang kanilang airship. Bigla namang may umatake sa ibang airship mula sa taas at ayon kay Impy ay ito ang airship ni Nemo. Tinatawag ni Nemo ang kanyang airship na Falcon at inatake din nito ang airship nila Impy. Nagawa nila na maisahan si Nemo ngunit inaabangan na pala sila ng ibang airship. Napurohan dito ang isa nilang engine kaya napilitan silang magtago muna sa ulap. Dito na nagpasya si Impy na ilabas ang kanilang canyon. Naatasan niya si Cardia na humawak dito at base sa instructions na binigay ni Impy ay nilagay nila sa loob ng kapsula si Van at ibinala sa canyon. Pinunterya nila ang unang airship na mabilis na pasabog ni Van at lumipat naman ito sa ibang airship. Matapos niyang mapabagsak ang kumokontrol dito ay inilapit naman niya ito sa isa pang airship at inatake ang mga sakay nito. Nang makabalik ang Falcon ay pinaulanan nito sila Impy. Ngunit bigla itong binangga ng airship na kinokontrol ni Van. Nailigtas nila Impy si Van bago pa sumabog ang Falcon ni Nemo. Unti-unti namang bumabagsak ang kanilang airship dahil sa pag-overheat ng makina nito. Ngunit kahit gayon pa man ay hindi ito naging hadlang kay Impy para marating nila ang finish line. Dahil dito ay sila ang nanalo sa karera at nakuha nila ang top prize na ibinigay din kaagad ni Impy kay Cardia. Isang araw ay pinuntahan naman nila ang laboratorio ni Isaac. Pagbukas ni Cardia ng isang pinto dito ay nagulat siya nang makita ang madaming homunculus na kamukha din niya. Hindi din makapaniwala sila Arson nang makita nila ang mga ito. Nagpasya silang umuwi muna para pagpahingahin si Cardia. Nalaman din nila na wala na sa laboratorio ang mga mahahalagang dokumento at sigurado sila na si Finney ang kumuha ng mga ito. Habang si Fran ay nararamdaman na pala noon pa na isang homunculus lang si Cardia. Kinabukasan ay nalaman na lang nila na nawawala na si Cardia. Papunta pala si Cardia sa dati niyang tinitirahan at habang nasa train ay naalala niya ang araw ng pinaghahahabol siya ng mga tao ng nayon at tinulungan siya ng mag-inang sila Elaine at Etty. Ilang oras makalipas ay nakarating na siya sa dati nilang bahay at nagbabakasakali siya na may makukuha siyang impormasyon tungkol sa kanya. Hindi niya alam na nakita pala siya ni Etty kasama ang isang lalaki. Habang hinahalugad niya ang buong bahay ay may napansin siyang keyhole sa pinto. Sinira niya ito at nakita niya sa loob ang isang sobre na may pangalan niya. Biglang nagsidatingan dito ang mga tao na tinuturing siyang halimaw. Naalala niya ang gabi nang sinugod din ng mga tao ang bahay nila Elaine dahil nalaman ng mga ito na tinatago siya ni Elaine. Napilitan ng mga ito na puwersahang ilabas siya ng bahay at nang makumpirma ng mga ito ang nakakabahalang kakayahan niya ay nagpasya ang mga ito na ikulong sila ni Elaine sa malaking bato. Biglang inatake si Elaine ng sakit nito kaya sinubukan ni Cardia na makalabas sila dito para madala sa pagamutan si Elaine. Ngunit dahil natagalan siya na matuno ang bato ay dito na nasawi si Elaine. Nang makita ito nila Etty ay kaagad siyang pinagbintangan ni Etty na siyang may kagagawan sa pagkamatay ng ina nito.
Nagawa naman ng mga galit na tao na mailabas ng bahay si Cardia. Naniniwala sila na si Cardia ang malas sa kanilang nayon at kung mawala si Cardia ay babalik umano ang biyaya dito. Pagka-atake nila para iligpit si Cardia ay biglang dumating dito si Arson at nailigtas ito. Katapos ay umalis sila para ilayo si Cardia sa mga taong gustong manakit dito. Nang makalayo sila ay nagpahinga muna sila at dito na din nagkwento si Arson sa nakaraan niya. Naikwento niya ang kanyang guro at dahil sa naituro nito sa kanya tungkol sa hustisya ay ito ang nag-udyok sa kanya para pigilan ang naging plano ni Isaac na gustong isakatuparan ni Finney at ng Twilight. Paulit-ulit na binabanggit ng kanyang guro ang nagawang kasalanan nito na gusto nitong pagbayaran. Sa una ay hindi niya maintindihan kung ano itong kasalanan na sinasabi ng kanyang guro. Ngunit matapos itong masawi ay dito niya na nalaman ang kasalanan na palaging binabanggit nito. Ito ay napag-alaman na pala nito ang pinaplano ni Isaac ngunit wala siyang ginawa para pigilan ito. Ayon kay Arson na nung una ay gusto lang niyang makuha si Cardia dahil sa horologium at koneksyon nito kay Isaac ngunit nung isang gabi na nahanap niya ito sa kagubatan ay dito niya na napagtanto na gusto niya na ding protektahan ito. Pagsikat ng araw ay nagpasya silang bumalik na sa mansyon. Nakasalubong nila sa daan si Etty at sinabihan sila na hindi sila pwedeng dumaan dito dahil inaabangan sila sa unahan ng mga taga-nayon. Nagtaka dito si Cardia kaya sinabi ni Etty na bagamat hindi niya mapapatawad si Cardia na hinayaan nitong masawi ang kanyang ina ay naniniwala pa din siya na hindi isang halimaw si Cardia dahil alam niyang ito din ang paniniwala ng kanyang ina. Habang sa London ay patuloy pa din ang paghahanap nila Fran kay Cardia. Nang magpapatuloy na sa paghahanap si Saint ay bigla namang inatake ang London Bridge at dito na din inatake ang iba't ibang bahagi ng London. Kaagad na inalam ng Reyna ang mga pag-atake sa syudad. Dumating dito ang isa nilang kawal at sinabi na may kudeta umanong nagaganap. Dito na lumantad ang traidor sa British Army at susubukan sanang iligpit ang Reyna ngunit naunahan ito ni Rempart. Gusto ng Reyna na makausap ang Twilight ngunit hindi na nila ito makontak. Habang nasa train sila Arson at Cardia pabalik ng syudad ay ipinakita ni Cardia kay Arson ang sobra na nakita nito sa kanilang bahay. Bukod sa mga mathematical formula ay may kasama itong sulat para kay Cardia mula sa ama nito. Nakasaad dito na kung sakaling wala na siyang mapuntahan ay pinapapunta siya sa St. Paul's Cathedral dahil nandito umano ang kanyang ama at dito din masasagot ang kanyang mga katanungan. Sa dulo ng sulat ay may nakalagay dito na code realize na pamilyar naman kay Cardia at mahalaga umano ito sa kanya. Dito na din sinabi ni Arson na alam din niya ito dahil ito ang codename ng masamang binabalak ni Isaac. Dito na nila napagtanto na ang cathedral ang base ng Twilight. Biglang napahinto ang train na sinasakyan nila at pagkababa nila ay nakita nila ang London na nasusunog na. Nagsimula na palang kumilos si Finney at ang Twilight para isakatuparan ang plano ni Isaac. Habang pinagmamasdan nila Van ang mga taong nagpapanik ay napansin nito ang isang kawal ng palasyo kaya hinarandyan niya ito para tanungin sa kalagayan ng palasyo. Nang makapasok ng syudad sila Arson at Cardia ay napadaan sila sa mga nagbabakbakan na hukbo ng palasyo at Twilight. Plano ni Arson na pumasok sila ng katedral para alamin kung paano nila matatanggal ang lason sa katawan ni Cardia at siguradong madami silang matutuklasan pa dito. Ngunit dahil alam din niyang mahihirapan silang pasukin ito ay kailangan umanong maging kakampi muna nila ang British Army. Para mangyari ito ay kailangan nilang mailigtas ang Reyna bago pa ito madakip ng Twilight. Bigla silang inatake dito ng miyembro ng Twilight na mabilis na iwasan ni Arson. Dumating din dito ang isa pang kasamahan nito at pagka-atake nila ng sabay ay naunahan sila ni Van. Tuwang-tuwa naman sila Fran at Impy nang makita si Cardia. Ipinalam din nila Arson sa mga ito ang plano niyang iligtas ang Reyna. Habang naglalakad-lakad si Saint ay nilapitan niya ang isang lalaki na nakahandusay ngunit patay na pala ito. Dito niya na pinalabas si Guinevere na may iniabot sa kanyang bagay na gagamitin nito kay Cardia. Nang makarating sila Arson sa palasyo ay mabilis silang nakapasok dito. Ilang sandali lang ay nakasalubong nila ang Reyna na kasama si Rempart. Matapos mapapayag ni Arson ang Reyna na sumama sa kanila ay kaagad silang nagbigay ng hudyat kina Impy. Ginamit nila Arson ang sekretong daan na kahit si Rempart ay hindi ito alam. Dahil nahihirapan si Arson na mabuksan ang kandado sa kadahilan ng puno na ito ng kalawang ay tinunaw na lang ito ni Cardia. Dito na napagtanto ng Reyna na ang babaeng ito pala ang pinagkakaabalahan ni Finney. Matagumpay silang nakalabas ng palasyo ngunit hinarang naman sila ni Finney at ng mga alagad nito. Nandito din si Alistair kasama ang mga traidor na mga kawal ng palasyo. Nang matanong ni Cardia ang code realize ay dito na sinabi ni Finney ang ibig sabihin nito na hindi lang England ang plano nilang wasakin at baguhin kundi ang buong mundo din. Dagdag pa nito na kung magsama ang kanyang katawan bilang vessel at ang horologium sa katawan ni Cardia ay ganap ng gagana ang kanilang plano. Dahil pinapamukha ni Finney na si Cardia ang magiging sanhi sa kasalukuyang nagaganap ay hindi na ito kayang pakinggan pa ni Cardia. Nagalit dito si Arson kaya sinugod nito si Finney ngunit binaril lang siya ng mga kawal na kasama nito. Dumating naman dito sila Fran sakay ng bangka at inatake din ni Van ang grupo nila Alistair. Dahil dito ay matagumpay silang lahat na nakasakay ng bangka kasama na din ang Reyna at si Rempart.
Nang makalayo sila ng syudad ay nagtayo muna sila ng mga tent sa kagubatan at dito na sinabi ni Arson ang lahat sa reyna. Maliban sa plano ni Arson na gamitin ang British Army para salakayin ang cathedral ay nabanggit din nito na si Isaac ang utak sa mga nagaganap na pag-atake sa buong England. Dahil dito ay nagpasya din kaagad ang reyna na tulungan si Arson sa pinaplano nito. Habang pinagmamasdan ni Cardia ang London ay nilapitan siya ni Saint. Nagulat si Cardia nang sabihin ni Saint na balak nitong iligpit siya. Nabanggit ni Saint ang organisasyon na nangangasiwa sa kasaysayan na tinatawag na IDEA. Gagawin umano ng mga ito ang lahat para tanggalin ang mga pagkakamali sa kasaysayan ng mga tao na may layunin na gabayan ang sangkatauhan sa tamang tadhana. Naniniwala ang IDEA na isang pagkakamali si Cardia na dapat mabura na sa mundo. Kasama si Finney ay magdudulot lang silang dalawa ng mga sakuna. Iniabot ni Saint kay Cardia ang binigay sa kanya ni Guinevere na magbibigay umano ng mapayapang kamatayan kay Cardia. Ngunit alam pala ni Cardia na hindi gusto ni Saint na masawi siya at gusto lang nito na kunin niya ang bagay na ito. Dumating dito si Van at nagpasya si Saint na umalis na dito. Pagkabalik nila sa kampo ay nandito na din si Dracula na pinasama ng British Army at dala din ito ang mga gamit ni Impy. Pinulong ng reyna ang mga matataas na opisyal ng British Army para paghandain sa nalalapit nilang pagsalakay sa katedral. Binasa naman ni Fran ang ibang dokumento na kasama sa sulat ni Isaac para kay Cardia. May kutob siya na may kinalaman din si Nemo sa plano ni Isaac dahil kasama ang pangalan nito sa tinatawag na Nautilus na hindi naman nila alam kung anong ibig sabihin nito. Dito na nasabi ni Impy na kung andito lang umano sana si Saint ay baka may alam ito tungkol dito. Kasabay nito ay nababahala din siya na baka hindi na bumalik pa si Saint at sa kondisyon din ni Arson ay parang pinanghihinaan na siya ng loob. Naiintindihan naman ni Fran ang nararamdaman ni Impy ngunit hindi umano sila pwedeng sumuko at para na din kay Cardia. Nagkita muli sila Saint at Guinevere at plano sana ni Guinevere na isama si Saint pabalik ng IDEA. Sumapit na ang araw ng kanilang pagsalakay sa katedral at gumaling na din ang sugat ni Arson. Dumating dito si Saint na mas pinili na samahan sila Arson kaysa sa IDEA. Nilapitan naman sila ni Dracula at sinabihan sila na gusto nitong sumama sa pagsalakay sa katedral. Kasama ang buong British Army ay sinimulan na nila ang pagsalakay sa katedral. Para sa ginawa nilang estratehiya ay kasama din nilang nagplano dito si Herlock. Mabilis silang nakapasok ng katedral ngunit hinarap kaagad sila dito ng Twilight. Inatake ni Dracula ang isa dito at sinabihan sila Arson na mauna na sa pakay nila habang siya na ang magpapaiwan kasama ng ibang kawal. Mabilis silang umalis at nang makarating sila sa altar ay hinanap naman ni Arson ang sekretong lagusan papunta sa kinaroroonan ni Finney. Nang mabuksan ito ni Arson ay nagulat sila na inaabangan na pala sila ng Twilight at dumating din dito si Alistair. Nilabanan ni Van si Alistair habang ang iba naman ay nilabanan ng ibang miyembro ng Twilight. Napansin naman ni Saint na nahihirapan si Van kay Alistair. Nagpasya na siya na lang ang lumaban kay Alistair dahil alam niyang kaya nahihirapan si Van ay sa kadahilan ng dati silang magkakampi ni Alistair. Pinuntahan kaagad ni Van sila Arson ngunit nagawa ni Alistair na masira ang espada ni Saint kaya dali-dali nitong hinabol si Van. Hindi pa din ito naabutan sila Van kaya nagharap na lang sila muli ni Saint. Habang nilalabanan pa nila Dracula ang ibang Twilight ay dumating dito sila Rampart dahilan para umatras ang Twilight. Ipinaalam ng isang kawal sa reyna na kontrolado na nila ang buong paligid ng katedral at kasalukuyan ng inaatake ang loob nito. Habang patuloy ang labanan nila Saint at Alistair ay dumating dito ang British Army kaya napilitan din si Alistair na umatras. Nang makarating sila Arson sa isang silid na pinaniniwalaan nilang pinagtataguan ni Finney ay nakita nila dito ang isang gigantic celestial globe. Nagpakita naman kaagad dito si Finney na kanina pang naghihintay sa kanila. Nang papalapit na siya kay Cardia ay hinarangan siya ni Van. Hawak-hawak nito ang isang pendant na nagbibigay ng direktang epekto sa Horologium kaya napaluhod si Cardia. Nang hinawakan ni Arson si Cardia ay nagalit dito si Finney kaya sinugod nito si Arson. Ngunit bago pa siya makalapit kay Arson ay naunahan siya ni Saint na kararating lang dito. Kaagad itong bumagsak ngunit ilang sandali lang ay nagulat silang lahat nang may dumating dito na kamukha din ni Finney. Dito niya na pinakita ang marami pang homunculus na kamukha ni Finney na nasa paligid lang ng silid na ito. Nalaman din nila mula mismo kay Finney na wala sa mga ito ang totoong katawan niya dahil nasa loob pala siya ng celestial globe. Dagdag pa niya na kasama din niya dito ang kanilang amang si Isaac. Habang binabanggit ni Finney ang mga pinaplano nila ni Isaac ay hindi na malaya nila Arson na napapalibutan na pala sila ng maraming homunculus. Gusto nang kunin ni Finney si Cardia para makumpleto na ang kanilang pinaplano ni Isaac. Biglang sumugod si Van papunta ng celestial globe para sirain sana ito. Ngunit sinabi ni Finney na kung mamatay siya ay hindi na umano matatanggal ang Horologium poison sa katawan ni Cardia kaya hindi na naituloy ni Van ang kanyang binabalak at inatake siya ni Finney. Katapos ay biglang gumuho ang gusali ngunit nagulat sila nang huminto ang nagsisibagsakan ng mga biyak na semento at unti-unti itong bumabalik sa taas. Nakita nila sa taas ang isang malaking airship na pinapaandar ni Nemo at hinihigop ang mga biyak na semento. Kasama nito si Alistair at itong airship pala ang tinatawag na Nautilus na gustong malaman nila Fran at Impy.
Dito na din nagkaroon ng pagkakataon si Finney na kunin si Cardia para dalhin sa Nautilus. Sinubukan ni Arsen na iligtas si Cardia ngunit inatake lang siya ni Finney. Pagkabangon ni Arsen ay pinangako nito kay Cardia na ililigtas siya nito. Matapos makasakay nila Finney at Cardia sa Nautilus ay nagbagsak ito ng mga poison gas sa iba't ibang parte ng syudad. Nang makaalis ng cathedral sila Arsen ay kaagad silang nakipagpulong sa Reyna. Para kay Impy ay siguradong wala silang laban sa Nautilus na ito sa sitwasyon nila ngayon. Dahil sa natamong pinsala ng mga kawal ay sigurado naman si Fran na Zecterium ang ibinagsak nitong poison gas. Naatasan ng Reyna si Rempart na bumuo muli ng hukbo at maghanap ng mga volunteer army. Ngunit dahil aabutan pa ng ilang araw bago ito mabuo ay lumabas dito si Arsen para gumawa ng ibang paraan. Nakita siya ni Van na papunta sa sasakyan at dahil alam niyang may gagawin ito ay pinigilan niya ito. Hindi nagpapigil si Arsen na may plano palang kunin ang ornithopter sa mansyon. Dahil dito ay punersa na lang siya ni Van para mapigilan siya. Para kay Arsen ay mas mabuti na lang kung tinuloy ni Van na iligpit si Finney kahit hindi na matanggal ang lason kay Cardia. Ngunit gusto naman ni Van na tuparin ang pangarap ni Cardia na mahawakan nito ng normal si Arsen. Dahil dito ay huminahon na si Arsen at pinangako ni Van dito na gagawin din niya ang lahat para maibalik si Cardia. Dumating dito sila Fran at Impy at sinabi sa kanila ni Fran na may naisip siyang Deoria base sa sinabi ni Finney paano matatanggal ang lason sa katawan ni Cardia. Binisita naman si Saint ng mga taga-idea na may dalang magandang balita sa kanya. Kaya habang pinag-uusapan nila Arsen ang Deoria ni Fran ay nilapitan sila ni Dracula para ipaalam sa kanila ang tungkol kay Saint. Matapos makipagnegosasyon ni Saint sa Reyna para makipagtulungan sa idea ay ipinakita ng mga ito ang mga gagamitin nila na makakatulong sa kanila sa pagsalakay sa Nautilus. Napagpasyahan pala ng pinuno ng idea na suportahan si Saint kahit na tinalikuran na sila ni Saint dahil pangunahing prioridad pa rin ito na pigilan ang pinaplano ni Isaac. Matapos ang ilang araw na paghahanda ay sumapit na ang araw ng kanilang pag-atake sa Nautilus. Gamit ang mga airship ay nagsimula na silang tumungo papunta ng Nautilus. Habang magkausap sila Cardia at Finney ay naramdaman nila ang pagyanig ng Nautilus na kasalukuyan na palang inaatake ng mga airship. Sinubukan nila Nemo at Alistair na gantihan ang mga ito ngunit nahaharang lang ito ng magical shield mula sa idea. Ginamit ng Nautilus ang mga galamay nito kaya nagawa nitong mapasabog ang ibang airship. Habang papalapit sila Impy sa Nautilus ay inaatake naman ng ibang airship ang mga galamay ng Nautilus sa pangunguna ni Van para hindi ito makaatake sa airship nila Impy. Nagawa nila Impy na makalanding sa Nautilus at nang maramdaman ito nila Finney ay kinuha ni Cardia ang damit nito at tumakbo. Habang papalayo siya kay Finney ay kinuha niya ang ibinigay sa kanya ni Saint nung isang gabi at ilang sandali lang ay nagkita na din sila ni Arsen. Pero sinabi din niya kaagad kay Arsen na hindi siya pwedeng sumama dito dahil mas lalong pang lumalakas ang Horologium poison at baka umano madamay din si Arsen dito. Ngunit walang pakialam dito si Arsen sabay niyakap si Cardia at sinabi nito na mahal niya si Cardia. Dahil dito ay nabitawan na lang ni Cardia ang ibinigay sa kanya ni Saint. Dumating dito si Finney at sinira ang pendant kaya nag-react ang Horologium sa katawan ni Cardia. Tutulungan sana ni Arsen si Cardia ngunit naapektuhan siya ng lason at inatake din siya ni Finney. Nagawa pa niyang makahawak ngunit tinadyakan din siya ni Finney. Nawala naman ng malay si Cardia at dinala ito ni Finney sa harap ng Celestial Globe. Inumpisahan na nito ang plano nila ni Isaac at matapos mawala ang pagkakakontrol ni Finney sa homunculus niya ay ipinasok na din si Cardia sa Celestial Globe. Ipinakita dito ang araw nang namumuhay pa ng maayos ang pamilya nila Cardia. Dahil umaasa ang mga taga-Nayon na maisasalba ni Isaac ang mga ito mula sa kagutuman ay nagalit ang mga ito nang natagalan si Isaac na matapos ang kanyang ipinangako dahilan para masawi ang ibang bata. Dahil dito ay sinunog ng mga taga-Nayon ang kanilang bahay at kasamang nasawi ang kanyang pamilya. Naramdaman ni Cardia na parang may umaatake sa Celestial Globe at ito pala ay si Arsen. Nang malaman niya na si Arsen ito ay pinilit niyang abutin din ang kamay ni Arsen at matagumpay siyang nakalabas. Dito na nagpakita si Isaac at napansin din ni Cardia ang paghina ng Horologium poison sa katawan niya. Dito na din sinabi ni Arsen ang kanyang ginawa na pinagplanuhan nila ni Fran. Hinayaan niyang malipat muna lahat ng enerhiya ng Horologium kay Isaac. At sa tamang timing ay dapat niyang mailigtas si Cardia na kahit segundo lang na mahuli siya ay hindi dapat mangyari. Ayon naman kay Isaac na hindi na din naman niya kailangan pa si Cardia at gayon din si Finney. Inumpisahan na niya ang kanyang plano at habang tuwang-tuwa siya dito ay hindi niya alam na kinabitan pala nila Fran at Impy ng mga pampasabog ang Nautilus. Sa isang hudyat lang ni Arsen ay sabay-sabay itong sumabog. Sa galit ni Isaac na naisahan siya ni Arsen ay inatake niya ito. Pinuntahan naman nila Impy at Fran ang kinaroroonan ni Nemo at madali lang nila itong nagapos. Habang si Alistair ay umalis sa silid na ito at bumaba din sa Nautilus si Van. Nagawa ni Arsen na may hagis ang daladala nito kay Isaac ngunit para pala ito masindihan ang pampasabog na ikinabit niya dito. Pagkasabog nito ay nakawala na din dito si Arsen. Unti-unti na ding nawala si Isaac at tuluyan nang nasira ang Celestial Globe. Nakita naman ni Cardia si Finney kaya nilapitan niya ito.
Matapos makuha ni Finny ang pakay niya ay bigla namang gumuho ang kinatatayuan niya dahilan para mahulog siya ngunit nahawakan siya ni Cardia. Gusto ni Cardia na pareho silang mamuhay ng payapa ngunit mas pinili ni Finny na bumitaw kay Cardia. Nakasalubong naman ni Van sila Fran at Impy na kasama si Nemo. Dahil sa mga pagsabog sa iba't ibang bahagi ng Nautilus ay nararamdaman ni Nemo na malapit na itong bumagsak. Dahil dito ay nagpasya na lang sila na umalis na kaagad dito. Bago pa tuluyang bumagsak ang Nautilus ay nakita nila Fran sila Arson at Cardia na matagumpay ding nakaalis ng Nautilus. Dito na nagtatapos ang huling episode ng Code Realize Guardian of Rebirth. Kung nagustuhan mo ang ating kwento ay huwag kakalimutan mag-like at mag-subscribe na din para malalaman mo kaagad kung may bago akong video. Maraming salamat sa panonood.